po, welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sa pamamagitan ng Presidential Proclamation 216. Dati, kung di ako nagkakamali, panahon ng 1081 ba yun? Under the power vested by... di ba? I hereby declare Proclamation 1081. Ito ay Presidential Proclamation 216 naman po ito. Idineklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang martial law at ang suspension of the writ of habeas corpus sa buong Mindanao. Ito po ay nitong nakaraang May 23. Ito'y pagkatapos na sinalakay at inukupa ng Maute Group ito hong lugar sa Marawi. Ang sabi pa nga po, mga miyembro daw ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS, ito hong mga talagang nandiyan dyan sa lugar ng Marawi. May mga tumututol sa deklarasyong ito kahit pa sinusuportahan na ito ng Kongreso. Ito po ang usaping higit nating tututukan ngayong umaga. Sa resultang 17-5, naaprubahan ng Senado ang Senate Resolution No. 388 na sumusuporta sa pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng martial law o batas militar sa buong Mindanao. Ayon kasi sa 1987 Philippine Constitution, ang deklarasyon ng batas militar sa buong bansaman o sa anumang bahagi ng Pilipinas ay nakasalalay sa permisong ibibigay dito ng Kongreso. Bago ang nangyaring botohan, isa si Senator Risa Ontiveros sa mga nanawagan ng joint session ng Kongreso para dinggin, talakayin at buwisiin ng husto ang mga naging basehan ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Sinalungat si Ontiveros ni na Senate President Coco Pimentel at House Majority Leader Rodolfo Fariñas. Ang joint session daw, ayon kay Pimentel, ay ginagawa lamang kung may layuning baliwalain o limitahan ang utos ng Pangulo. Si Fariñas naman ay naniniwalang kailangan lamang ng joint session kung personal na isusumite ng Pangulo ang kanyang ulat sa Kongreso. Dahil naipasa at nabigyan na ng suporta ng legislatura ang batas militar ni Duterte, ano pa ba ang mga planong gagawin ng mga iba sa naging pananaw sa usaping ito tulad na lang ni Senator Ontiveros? May ibang mga pangamba pa ba siya sa mga nangyayaring kaguluhan sa Mindanao? At habang ang kanyang atensyon ay hindi pa rin nawawala sa martial law, nagagampanan pa rin kaya niya ang kanyang obligasyon bilang mambabatas na ibinoto ng mga Pilipino dahil sa kanyang advokasiyang nakatuon sa kalusugan ng mamamayan at karapatan ng mga kababaihan? Let's welcome back to the program Senator Risa Ontiveros. Good morning po. Umaga po. Have a seat, please. And welcome back. Salamat po. Have a seat. Salamat sa pagpapaunlak. Ang galing po ninyong magboses President Marcos. Kaya niyo rin po si President Duterte. Medyo mahirap eh. Medyo hindi ko pa napapag-aralan yun. Si Makoy kasi noong panahon na dineklara ang martial law, isa ako sa mga napunta sa Camp Olivas. Oh my God. Hindi, inaabot ako ng kayo. Inaabot ako ng curfew. Curfew lang so pala. So I was actually one of those who experienced. Hindi, galing kami ng parents ko. Kasama ko ang buong pamilya ko. Parents nyo. Oo, naharang kami inaabot kami ng alas 12. Pagpitada ng alas 12, abot kami sa Camp Olivas. So doon kami natulog sa loob ng jeep. Nagdamo kami, yung mga tipong gano'n. Opo, yung mga ganong... Opo. Pero bakit ba, yun ba ang pangamba nyo? Bakit ayaw nyo ng martial law ngayon? Well, actually, Kuya Daniel, nagsimula po sa... Ang martial law kasi isa sa napaka... rare at extreme measure na tinatawag. Yes. Bahagi ng military powers ng isang pangulo. Bago pa yan, ay pwede pa sana siyang dumaan sa calling out powers to the armed forces na ilang beses nang nagamit noon. At sa bisa nun, na kumpleto po ng armed forces natin at ng PNP, yung kanilang misyon, sugpuin kahit yung mga naunang aksyon ng mga terrorist group. Abu Sayyaf sa Ipil noong 1995, sila ulit sa Lamita noong 2001, kahit po yung mga sunod-sunod na coup attempts panahon ni Cory Aquino, at yung paghuli po ng AFP muli 1995 ng Siyam na yung dayuhang terorista rin, pati po yung kambal ni Ramzi Ahmed Youssef na plano ng World Trade Center bombing noong 1993. Pagkatapos po ng calling out powers, kasunod niyan yung suspension of the privilege of the writ of habeas corpus na ginawa na rin ni Presidente ngayon. So pinakamataas na yung kumbaga level 3 na alarma yung
martial law. So napaka-espesyal po na kapangyarihan. Pero nung panahon ni Gloria, nag-martial law rin sa Mindanao. Exactly. Diba? At Oo. doon din po umuugnay yung isa pang issue na nire-raise namin ngayon. Kasi nung 2009 po, ginanap ng Kongreso ang tungkulin niyang mag-convene in joint session at timbangin, siyasatin yung deklarasyon ng presidente noon at maghusga tungkol sa deklarasyong iyon. Ngayon, nakakalungkot, nakakahiya, kami po ay hindi tumupad sa aming tungkulin. Paliwanag nyo nga sa amin yan para sa kapakanan nating mga kababayan, kagaya namin na hindi naman kami mga senador. Ano ba ang, hindi ba pwedeng gawin yun ang presidente? Pwede po, pero dapat may matibay na batayan. Halimbawa po, nire-raise ko noon yung issue ng proportionality. Kasi kung ilang tens o ilang daan na mga teroristang combatants iyan sa isang syudad, kailangan po bang magdeklara ng batas militar at suspension of the privilege of the writ sa buong rehiyon ng Mindanao? Hindi ba sasapat yung normal na puwersa ng AFP at PNP para tulad ng maraming beses nung nakaraan, muli sugpuin yung banta na iyon? Tapos po yung niraise ko rin po yung issue ng implementation. Paano implementahan ng administrasyon ni Presidente itong deklarasyon ng batas militar samantalang hanggang sa ngayon hindi maganda yung track record sa karapatang pantao. Hanggang sa ngayon, maya't maya, nagsasalita si Presidente na parang wala silang masyadong pagtingin sa rule of law. Ito ngang sa deklarasyon ng martial law, pwede sanang may confidence pa ang mamamayan dahil sa 1987 Constitution, matitibay po ang safeguards para sa civil liberties, yung Bill of Rights ng mamamayan, kahit pa sa ilalim ng martial law. Kaya lang, si Presidente mismo mula sa sarili nilang mga labi, maya't maya nagsasabi ng mga pwede kayong mag-search, mag-aresto ng walang warrant, maka-rape kayo ng 3 beses, aaminin kong akin yan. At yung mismong sinabi niyang, yung martial law ko, hindi magiging iba sa martial law ni Marcos. Martial law is martial law, I will be harsh, magiging mabagsik ako. So, kumbaga, ito sana at the very least ang mga tanong, agam-agam issue na tinalakay namin sa Kongreso kung nag-convene nga kami in joint session. Pero saang punto pwedeng hindi mag-convene? Kagaya ngayon, hindi naman kayo nag-convene eh. Yun na nga. Pero sa tingin ko po at sa tingin namin sa minorya sa Senate, sa tingin po ng tinatawag na Magnificent Seven, yung totoong minorya sa House, yan po ay pagtalikod sa aming tungkulin. Kasi po, sa simpleng pagbasa ng konstitusyon, sinasabi na the Congress, when in session, sits in joint session. Oo nga, sinasabing may revoke, pero may premise dyan na uupo nga, magjo-joint session. Maaring suportahan ang isang deklarasyon ng martial law, maaring i-revoke, maaring iksian siya, maari pang pahabain. And further, sinasabi ng konstitusyon na kung hindi kami sitting in session, kailangan magko-convene kami in joint session within 24 hours without need of a call. So, di po ba, Kuya Daniel, kung not in session, mandatory mag-convene kami. Pag in session, voluntary lang. Parang absurdo yung ganyang yun ang argumento. kinukontra ngayon nila Senate President Coco Pimentel at saka ni Congressman Fariñas. Diba? Na doon sa contentions nila, sinasabi nila, wala naman kasi ditong move na ito'y talagang baliwalain. Ano? Na kumbaga parang ang sinasabi ay okay naman yan eh. Hindi naman babaliwalain. So, well, di ba doon pumapasok yun, ma'am, ngayon? Pumapasok siya kalahati lang. Kalahati lang yung sagot nila eh. Mawalang galang lang kina SP Coco at kay House Majority Leader Fariñas. Pero batay dun sa plain reading ng konstitusyon, batay po sa jurisprudence, kasi mayroon pong Supreme Court ruling tungkol dyan, at batay din po sa gumanap ang Kongreso ng joint session noong 2009. In fact, yung iba pong kumontra ngayon na mag-joint session ay nasa Kongreso noong 2009 at
kabilang sila sa mga nagpumilit na kailangan mag-joint session tayo kasi tungkulin ng Kongreso, kasi President ito, makasaysay nito para sa mga susunod na pagkakataon kung sakali. So you're saying na they're not being true to their profession, not only as senators, but they're lawyers as well. Mga abogado rin, yung iba sa kanila. Kaya Correct. para sa akin, dobleng nakakalungkot po talaga na mismong ang pamunuan ng aming dalawang kapulungan ay namuno pa. Sabi ko nga noon di ba nung kakamatay lang ni dating Senador Eva Estrada Calao, isa po siya sa nagprotesta na noon, yung martial law noong 1972, kinandado ang Senado. Nakakalungkot na parang ngayon, sa ilalim ng aming mga liderato sa Senado at House, parang kami mismo ang nagkandado ng sarili naming Kongreso. Pero yun ang problema dahil kayo pamunuan mismo ninyo yun di ba? Parang wala naman pwede ng ibang sisin kung hindi kayo din doon, di ba? Dahil kumbaga merong majority sa inyo, yes, and alam naman natin diyan sa inyo din, maging sa Senado at sa Kongreso, sa lower house, yan numbers game. Opo, ganun talaga. But still, at yung mga, speaking of numbers game, kahit pa umupo kami in joint session, sigurado naman talo rin kayo. Exactly. So that is going to be an exercise in futility. Not at all, Kuya Daniel. Kasi yan po sana ay magiging larangan na makapagkaroon pa rin ng talakayan sa pagitan naming lahat. But how will that happen kung halimbawa nga po ay ma-overrule na kayo ng majority? Parang sabihin, wala naman tayong dapat ng pag-usapan Majority nagsasabi na we agree to this. Well, bago pa man umabot sa ganyang punto, bago pa man umabot sa botohan, magkakaroon ng deliberation. Kasi once magko-convene kami in joint session, ibig sabihin, magkakaroon ng plenary discussion. At ito po maaring... But will that be allowed, yes, Senator? Opo. But of course, if you are being ruled by the Speaker and by the Senate President... Yun yung nangyari ngayon. Pinre-empt nila na magkaroon ng joint session. And it can be done by them. Well, it has been done already. They did it. Pero sa tingin po namin, improper. Na hindi po kami tumupad sa tungkulin sa ilalim ng... So, paano niyo po i-resolve ngayon yan? Well, itong linggo, in fact, magkakaroon ng parang waves ng mga paghahain ng mga kaso sa Korte Suprema naman. Kahapon po, naghain na po yung Magnificent Seven ng House. Kanila po ay isang substantive na case. Simula naman po ngayong araw, hanggang bukas, hanggang Huwebes at Biyernes, may sunod-sunod na grupo ng mga mamamayan, iba't ibang sektor ng mga petitioner, maghahain ng kaso na dapat ang Kongreso ay mag-convene in joint session. Parang pipilitin kami ng mamamayan sa kanilang mga kaso. Yeah, but unless na ang Supreme Court din po ay magsabi na ito'y gagawin, wala din naman kayo magagawa. Or kaya even if sila dumudulog sa Supreme Court. Even if mag-rule ang Supreme Court, sino po magpapatupad? Ang Kongreso rin. Ang Kongreso rin. Kailangan sumunod kami sa Supreme Court pag sila'y nag-rule ng gano'n. Pero madalas na pong pagkakataon na hindi kayo sumusunod. Marami dapat sana maging masunurin kami sa usaping iyan. Kasi marami na mga pagkakataon, kagaya nga ng minsan na nakausap ko din itong si Justice Puno. Sabi ko, paano ho ba ang sistema na ganyan? Nag-ruling kayo, sila magpapatupad. Kung ayaw nila ipatupad, hindi naman nyo pinakikialaman. At the most, pwede nila kaming i-cite in contempt. No, but they don't do that. In most cases, they don't even do that na nagsasite ng contempt. But still, magiging tagumpay pa rin ng mamamayan sa tingin ko makatanggap ng ruling sa Korte Suprema. Ibig sabihin, ine-exhaust ng mamamayan ang remedies. And even yung sa joint session na iyan, kung nagawa sana namin or kung gagawin namin, kahit pa matatalo kami sa huling botohan, ang isa sa pinakamahalagang o kahalagahan po niyan, Kuya Daniel, ay marinig ng mamamayan ang iba't ibang issue. Maging continuing education sa atin tungkol sa mga usaping martial law, usaping demokratisasyon, usaping rule of law, ganun po. But don't you think na may backup ang presidente ng mga mamamayan dahil marami nagsasabi na okay yan, okay yung ginagawa at mas marami sila. Interesting po yung lumalabas sa mga survey. Yes. Opo, majority pa rin ay sumusuporta kay Presidente, bagamat bumababa. Mula 90s, bumaba sa 80s, ngayon sa 70s. At kahit kasabay po ng mga matataas na approval and or trust ratings kay Presidente, mataas din po yung mga nagsasabing natatakot ako na ako or isang miyembro ng pamilya ko ma-EJK sa judicial killing. At
very significant po para sa akin, Kuya Daniel. At least 2 magkakasunod na survey results na 70+% hindi naniniwalang martial law ang sagot sa ating mga problema. So, kailangan pong basahin natin at sana basahin din ni Presidente yung kanyang mga writing on the wall. Mga senyales po ng pulso ng mamamayan tungkol sa ganitong mga issue. Bakit hindi kayo kumbinsido na kailangan natin ang martial law? Considering na nakita ninyo ang lawak, halimbawa, ng nangyayari ngayon sa Marawi City. Siguro po nakikita ninyo ang mga coverage kung ano yung mga nagiging sitwasyon doon. Not only that, merong mga paligid na pangyayari kagaya halimbawa na sinasabi ng Indonesia na meron na dito mga pumasok na mga ISIS na nasa 1,000 which is now being confirmed. And all the other things that is happening around the globe, including what happened in London. Recently, ganito dire-diretso yung mga ang nagkiklaim ay ISIS. And not to mention the fact na pati nga yung nangyari sa Resorts World is being claimed by ISIS. Propaganda lang ng ISIS yun. Which is, alam mong sinasakyan nila. Sinasakyan nila, ginagamit But, nila. why are you not convinced? Does it have something to do with, halimbawa, dahil ba si Presidente Duterte, if it happened, kung ang nanalo ay si Rojas o isa sa mga kaalyado ninyo, will you still be saying the same? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Isama po natin Senator Risa Ontiveros. Ano ba ang main talaga na tutulang ninyo dito? Kung sakali ba kaya na ang nagpatupad nito, ano ba, nanalo si Mar or yung mga ibang na medyo hindi naman kayo, sabihin natin medyo kaalyado naman ninyo. Will you still go against the martial law? Considering na nakita na natin din, ang dami talaga ngayong mga nakakabahalang mga pangyayari sa ating bayan. True. Well, una, sa tingin ko, kung nangyari ito sa ilalim ng ganyang administrasyon, ay hindi magiging immediate reflex o default ang martial law. Kasi nga, naaalala yung kakayahan na meron ang armed forces at ang PNP. At ngayon, sila nga yung magiting na lumalaban dun sa Marawi para ma-secure ulit yung kaligtasan ng mga kababayan natin doon. And if umabot sa sukdulan na unreasonably magdeklara ng martial law, ay pupunahin ko pa rin at tututulan at magbibigay ako ng alternatibo. And I think sa Senado ay magiging ganun pa rin yung attitude naming may ganitong pananaw sa ngayon. Yung sinasabi sa yung sa Resorts World ay talagang mukhang hindi gawain ng isang terorista o teroristang grupo. Kahit pa may sinabing ganun yung Indonesia na biglang 1,200 daw ang ISIS operatives dito. Actually, naiinis din yung ibang mga Pilipinong defense specialists. Kasi parang, sino ba yan ang nag-ekspertohan? So, china-challenge nila. At talagang, pero talagang nakakabahala at nakakalungkot yung nangyari ulit sa London. Pero Kuya Daniel, hindi ko po malimutan yung sinabi nung dating Prime Minister ng Norway, na ngayon ay Secretary General ng NATO, nung mangyari yung terribleng massacre ng isang baliw na tao dun sa Utoya Island nila. Maraming kabataan ang pinatay niya doon. Ang sagot niya noon ay, the answer to terrorism is more democracy. Ang hirap gawin, ano? Pero ibig sabihin, patuloy na pag-empower sa mamamayan sa ilalim ng civil liberties natin, patuloy na pag-angat ng mamamayan sa kahirapan para may economic empowerment din, patuloy na pagbuo ng isang inclusive na kultura sa lipunan para walang taong na ma-marginalize, na alienate, at dahil doon mas lalong nagiging vulnerable sa mga terorista. Kahit po yung nangyayari sa Marawi, sabi nyo nga, grabe yung damage. Nagsimula yun, ang ating AFP ay nag-initiate ng military operation para hulihin yang si Hapilon na napag-alaman nilang ay nandoon. Ngayon, tumagal yung labanan, may aerial bombing, airstrikes na sabi nga ni
Defense Secretary Lorenzana na ubusan na tayo ng precision bombs, gumagamit na sila ng mga ordinaryo. Kaya yung extent May ng damage miscalculate pa rin yung iba. dulot din ng miscalculation. Imagine, mga sarili pa nating sundalo ay natamaan din. Halos 200,000 na ng mga tao ay lumikas, na internally displaced. Ang daming umaabot na sa Iligan, Cagayan de Oro, may mga umabot na sa Cebu. So, But you're convinced, ma'am, that these people are terrorists? Maute, klaro. Oh. Talagang at magtaas pa sila ng 1 milyong ISIS flags. Wala tayong lahat na yayakapin kundi yung Philippine flag. And kung sakali sa ganitong sitwasyon, ma'am, hindi ho ba kaya kailangan yung martial law? Dahil minsan, mas napapaboran sa ganyang sitwasyon yung mga kriminal na kagaya halimbawa nila. Yeah. Dahil kung walang suspension ng writ of habeas corpus, kung wala yung martial law na idideklara, lahat sila, mga kriminal na sila, pero sila pa rin yung mag-i-insist na parang tipong, hindi, kakasuhan namin ng gobyerno, kayo, dadaan kayo sa proseso, bago kami dapat ninyong anuhan, idaan nyo kami sa rule of law na process of law na pag nahuli mo, kailangan, dalhin mo sa ganito, kailangan, hindi mo pwedeng dakipin ng kailangan yung proseso. Bandang huli, ikaw ang lugi, bukas makalawa, nakulong, napakawalan, ayun na naman, gano'n na naman ang trabaho. Hindi ho ba kaya may pangangailangan sa ganitong punto ng batas militar? Well, definitely yung sinabi niyong pag-reform sa justice system, kailangan natin yan. Kasi hindi lang naman mga terrorist suspect na biktima dyan. Mas lalo yung karaniwang tao, lalo na yung mahihirap na hindi maka-afford ng dissenting legal defense. Pero yung mga ganyan, mga terrorist, pag caught in the act, naaresto naman sila kaagad kahit walang, kumbaga in the commission of a crime of rebellion or invasion, kahit walang warrant. At masasubject talaga sa Yes, ma'am. Pero ang problem po natin dito is vast. Why? Yes. Kagaya na sabi nyo, bakit buong Mindanao? Yes. Isa yun sa mga maaaring tinitignan natin. Pero hindi naman sila basta-basta magkukumpo lang sa isang lugar. Our problem now is pagka nag-anyong civilian sila, nagbaba ng barel, nakisama sa mga civilian, wala ka nang magawa. Actually, merong magagawa. Okay. Kasi kahit dun sa mga parameters ng martial law, invasion or rebellion, so una pwedeng questionin, rebellion ba yan? Samantalang tayo naman ang nag-initiate, di ba? At yung city government ba ng Marawi ay humiwalay sa national government at pumanig sa Maute? Obviously, hindi. Or, yun, invasion ba? Rebellion ba? Hindi. At bumabalik po ako, Kuya Daniel, sa yung napatunayang kakayahan ng armed forces at PNP na sugpuin ang ganyang banta. In fact, dun po sa case Defense Secretary Lorenzana mismo, sinabi nila mismo, kaya naming sugpuin yung Maute kahit walang martial law. Sinabi po niya yun. Siya mismo tansya sa sarili nating kakayahan sa armed forces. But he is not the president. Exactly. Doon na lang sila nauwi na kaya lang po, nagdesisyon na si Presidente. Kaya obligado kaming magpatupad. At yun, naintindihan ko yun kasi executive sila. Therefore, yung burden of responsibility nag-shift sa amin sa legislature. Kaya lang hindi namin ginawa. Hindi namin nagampanan. So ngayon, ang immediate calls namin, meron kaming binuong grupo na Gathering for Civil Liberties. Yung immediate calls namin, tigilin yung airstrikes. Yung airstrikes, kasi yun ang indiscriminate. Ituloy yung military operation against Maute on the ground. For sure. Hulihin sila, sugpuin sila. Pero yung airstrikes, pakisuspend. Kasi sobrang maraming sibilyan ang naapektuhan at hindi naman nahuhuli talaga. Yung ilang pang sinasabi, mga teroristang na iyon. Yung precision ang ating limitasyon. Kasi naubusan na ng precision bombs. Ordinaryong bomba ang ginagamit. Tapos tugunan yung humanitarian crisis, yung 200,000 na ilikas na, nauubusan ng pagkain, walang kuryente, walang tubig. Tapos pagkatapos na masugpo yung banta ng Maute na yan, tugunan yung mga ugat ng armadong labanan. At sana sa ganong konteksto, maisalba pa yung nawindang na peace process dyan sa Mindanao, no? Lalo na sa ARM, yung sa Bangsamoro. Senator, kagaya ho nung mga rason para pwedeng magdeklara ng martial law. Opo. Rebellion. Rebellion, invasion. Invasion. Opo. Don't you call that
rebellion ang ginagawa nitong mga taga-Mauti na to? Because gusto nilang sakupin talaga yung lugar at sila ang maghari, hindi ho ba ganun? Kaya lang kasi, napaka-specific kuya yung definition ng rebellion at saka ng invasion dun sa Okay. Constitution. Ano po ang Yung talagang ng rebellion? Ang rebellion ay may section ng local government at populasyon ng Pilipinas na titiwalag sa pambansang gobyerno. Sasabihin halimbawa ng Marawi City Government o ng mga Marawi citizens na ayaw na namin sa Republika at kami ay hihiwalay na. Pero that was not the case eh. So hindi ho ba ganun ang ginagawa nito mga na ito na Hindi sila humihiwalay sila, nagtataas nga sila ng sarili nilang flag? ng ISIS flag. Yes. Pero strictly speaking, hindi yan rebellion ng Marawi City at ng Marawi residents. In fact, pag tinanong yung mga ibang mamamayan sa Marawi, ayaw nila sa Maute. Hindi sila yung nagre-rebel against the national government. Tapos, hindi rin siya invasion kasi hindi naman tulad sa Zamboanga City noon na may siege talaga. So, na ano may po puwersang yung armado galing labas invasion? na Ano ba yun yung armadong puwersa na mula sa labas ay papasok sa isang lugar na may intensyong sakupin siya, kontrolin siya, at gumanap ng karahasan sa mga kung hindi doon. po taga-Marawi itong mga nag-invade doon, ay nandoon ngayon at nakikipaglaban para wag sabihin na ito'y rebellion, ibig sabihin hindi sila mga taga-Marawi. Maaring ganon. Pumasok sila. Na may armas sila. Pumugad doon, may armas sila. Na parang gusto nila sakupin ng Marawi. Yes. So that's invasion. Hindi po. Strictly speaking, not according to the definition of the Constitution. But definitely, Apo. target ng military action. Kasi walang pwedeng pumugad dyan na mga na grupo na may armas, na may intensyong gumawa ng karahasan, ng terror actions na ginawa nila, na hindi re-responde ang ating armed forces at PNP. Yes, Kasi yes. talagang, ayan, nagsimula sila ng isang malaking gulo na hanggang ngayon ay pinagdudusahan ng mga kababayan natin. So sa ganito po, kailangan ngayon ng talagang kasi it's a matter of interpretation with the specific word rebellion Yes. and invasion. At saka kuya, interpretation but also yung makatotohanang pagsalaysay ng mga facts on the ground. Ito rin sana yung dapat natalakay nung joint session. Kung ano ba talaga yung nangyayari? Ano ba talaga nangyari? Kasi hindi lang yung invasion ba talaga yan o hindi, rebellion ba talaga o hindi. Pero Yes. yung mga actual terror actions na ginawa on the ground, may mga iniulat noon ng kung sino sa gobyerno na hindi naman pala talaga nangyari. Like yung pagpugot sa ulo ng police chief na later Yung buhay buhay pala pala. siya. Ito yung isa. Or yung pagsakop at pagsunog ng mga facilities na hindi naman pala, bagamat may iba na talagang sinira. Yes, no? At may yes. mga talagang sibilyan na napatay, nasugatan, etc. So, yung accuracy, yung truthfulness ng information na ginamit na batayan sa deklarasyon ng martial law. Samantalang, kung sinabi yung totoong mga nangyari at ginawa namin sa Kongreso ang tungkulin namin, siyasatin ang mga yon, maaring by some miracle, at least nasabi namin na dapat may ibang tugon, hindi martial law sa buong Mindanao. Pero isa pang mas appropriate, mas tukoy na malakas na aksyon laban sa multi-group na yan sa Marawi City. But you're certainly in consonance doon sa konsepto na dapat itong mga na to ay talagang i-eliminate itong mga... Dapat talagang i-eliminate yung terror threat na iyan. Dahil ang terorismo, whether ng isang teroristang grupo o ang terorismo ng isang estado, ay parehong hindi katanggap-tanggap sa isang moderno, demokratikong lipunan. Kaya nga tayo may konstitusyon para sundin. Hindi lang sundin ng gobyerno, sundin din ng lahat ng mamamayan at kahit sinong grupo na gumagalaw dito sa ating bansa. So, yung terorismo talaga hindi katanggap-tanggap kahit kailan. At yan ay dapat sa tamang paraan tugunan ng ating gobyerno at ng kanyang mga armed services. Meron pangamba ba kayo kasi na maaaring itong martial law na ito ay maging national ang scope? Kasi Yun sa ba ang mga bukang bibig din ni Presidente, yung sinabi niyang
baka i-extend ko sa Visayas kasi walking distance lang na parang joke. Napakaseryoso nito. O yung sinasabi nilang baka gawin kong 1 taon na hindi na naman niya pwedeng gawin ng mag-isa niya. Kailangan i-initiate nila and then mag-aaksyon ang Kongreso. So talagang nakababahala yung mga quantitative na sinasabi nilang ganon, yung ganong kalaking area ang sasakupin, ganong katagal na panahon tatagal. Pag sinama nyo sa mga qualitative na sinasabi ni Presidente na yung tungkol sa warrantless, search and arrest, yung tungkol sa rape, lagi na lang silang nagbibiro sa rape na hindi biro. Yung sinasabi nilang magiging mabagsik ito, martial talaga at hindi iba kay Marcos. So, taliwas din sa iniuutos ng 1987 Constitution na ibang-iba sa Marcos martial law dahil may mga safeguards. So pati iyon, yung safeguard sa ilalim ng konstitusyon, sa bisa ng kanila mismong mga salita, sa kanila mismong mga labi, parang pinasisinungalingan ni Presidente. Pero pagdating naman dun sa mga actual implementation at yung actual na pangyayari, naiiba naman kung minsan, hindi ba? Well, kung minsan, pero kumbaga, the proof of the pudding is in the eating. Ngayon pa lamang po, kwento po ng mga ibang kasama, halimbawa sa Davao, kung saan merong hold and secure situation or order ang city government, may 2 barangay po doon na doon matindi ang paghingi ng ID, pag-checkpoint. And it turns out po, Kuya Daniel, na ito ay mga predominantly Muslim na barangay. So nagkakaroon na ng religious profiling, ika nga, na alam po natin, yan na nga yung isang makasaysayang ugat ng hidwaan, kawalan ng kapayapaan sa Mindanao, na hindi nagkakaroon ng pantay na karapatan ang mga sambayanan doon, Kristiyano, Moro, yung mga lumad o katutubo. So, yun po, yun yung isang nakababahala sa implementation so far. At yun na nga, dun sa mga sinasabi ni Presidente, hindi nakaka-inspire ng confidence na talagang susunod sa konstitusyon. But with how it is being handled now doon sa Marawi, meron po ba kayong mga question doon sa pagpapatupad ngayon doon ng martial law? Well, doon hindi lang martial law nangyayari doon, syempre outright armed conflict. Yes, kasi nga kailangan hulihin o basta pigilin yung Maute group. You're satisfied naman with how it is being done? Ang isang panawagan po, Kuya Daniel, samantalang itutuloy at itutuloy dapat yung military operations, pero please, isuspend na yung airstrike. Dahil naubusan na tayo ng precision bombs, at kahit yung precision bombs, alam natin minsan ay hindi precise, pero lalo na ngayon, ordinary bombs. Tapos pangalawa po, tugunan yung humanitarian crisis. Yung mga taong kulang na sa pagkain, cut off sa mga utilities sa syudad, at yung napakaraming lumikas ng pilit at lumipat na sa ibang mga lugar, nasa evacuation centers sa mga katabing bayan ng Marawi at sa Iligan at mas malayo pa. Tapos uphold talaga yung civil liberties, yung Bill of Rights, yung freedom of religion, yung right to be secure in one's own person, one's own abode. Hiling pa nga po nung ibang taga-Marawi na lumikas na, please lang pagkatapos mag-search, pakisara ang pinto. Kasi pag naiiwang bukas yung pinto, napakasimpleng kahilingan. Nawawala yung mga manok, na alaga, yung mga gamit sa bahay, wala nang uuwian pagkatapos ng military operation na kailangan ngayon. So yun, and uphold the Bill of Rights. Actually, yung pong unang nilabas na guidelines ng DND at ng AFP ay maganda, Kuya Daniel. Kasi doon, ina-affirm nila yung 1987 Constitution, ina-affirm nila yung, in a way, yung Bill of Rights, yung civil liberties ng mamamayan. Sila naman yung nagpapatupad. Sila ang nagpapatupad. Ang nakababahala ay yung commander-in-chief nila, si Presidente, ay may mga marami-raming ibang sinasabi. But it is not actually a command, direct order sa kanila. Diba? Ang interesante po, Kuya Daniel, dahil sila yung pinakamataas na elected official natin, ang bawat salita niya ay nagmimistulang policy. So yun po ang nakababahala. Kaya sobrang kaming mga babae, sobrang na-alarma at na-offend dun sa rape joke na naman nila na sinabi sa mga sundalo natin sa Marawi na maka-rape kayo ng 3 beses, aaminin ko akin yan. Na parang joke. Hindi po joke yan. Kasi grabe nung martial law nung 1970s, isa sa laganap na krimen
yes po, human rights violations kababihan ay rape. At para sabihin yan, sa Marawi, kung saan nagaganap yung labanan, sa Mindanao, na nagdala ng napakabigat na bahagi ng human rights violations noon, matindi po yun, Kuya Daniel. Hindi po yan magandang huwaran. Well, matindi ang pagkapaso ninyo talaga sa martial law, no? And parang pagdadinig ninyo yung martial law, it's like kind of food na matindi ang allergy ninyo na namamaga ang buong katawan ninyo. Bakit to? Ano ba ang pwedeng? Kasi marami tayong mga millennials, maraming mga kabataan ngayon Hindi na pa sila tao noon. at hindi nila alam yung iba't ibang mga pangyayari. Sa inyong personal na karanasan, ano ba ang pinakamasaklap na maibabahagi ninyo sa pagkakadeklara ng martial law ng panahon ni Presidente Marcos? Bago niyo po sabihin yan, we'll pause for a moment. Babalik po. Ito ang programang Bawal ang Pigon. Get it straight with Daniel Lozon at Senator Risa Ontiveros. Ano ba pinakamasaklap na experience ninyo sa panahon ng martial? Pero hindi naman kayo mukhang martial law baby. Martial law baby po ako. Martial law baby po ako. Kasi it seems na talagang matindi ang allergy ninyo sa martial law. Kahit nasabihin pa natin na siguro kahit nasabihin pa natin na susundin naman yung lahat ng mga nakadetalye dyan, still meron pa rin kayong pangamba palagi na nakapasok dun sa law. Ano bang personal experience niyo sa martial law? Well, naging aktivista po ako, Kuya, nung teenager ako sa high school, 1981. So yung huling Sama ba kayo ni Erin dyan dati? Ay, hindi po. Mas Siyempre, matanda si Erin. Mas matanda siya. Excuse me lang. Mas matanda po siya ng konti. Pero ano yun po, huling kalahating dekada ng martial law. At basta mabigat po sa akin bilang naging bahagi ng Nuclear Free Philippines Coalition. Yung mga kwento ng human rights violations at yung mga napag-alaman namin noon na malawakang korupsyon sa gobyerno. So, nung umuwi si dating Senador Ninoy Aquino, na-assassinate siya, ayun na, namulaklak na yung cost-oriented movement no, ng tinatawag hanggang snap elections, civil disobedience campaign, tapos yung EDSA People Power Revolution. So talagang tumatak po talaga sa akin yung mga leksyon ng batas militar, yung matinding pakikibaka ng mga Pilipino noon para bumalik sa demokratisasyon, yung mga matitinding sakripisyong ibinigay ng maraming kababayan natin. Kung kaya't nung dinraft na nila yung 1987 Constitution at niratify ng karamihan nating mga Pilipino, andun pa rin yung martial law, syempre, kasi kasama talaga yun sa military powers ng presidente. Pero napakatindi po ng mga safeguards at talagang inilagay po siya dyan na isang napaka-espesyal na tatanging hindi basta-bastang gagamitin na kapangyarihan. Bunga nga ng mapapait na karanasan at leksyon natin. No? But with what is happening now, wala pa rin, no amount pa din ngayon sa nakikita ninyo ang makakakumbinsi sa inyo na tama lang na magdeklara ng martial law. It's a particular na sitwasyon ngayon, Kuya Daniel, hindi po talaga. Kasi parang naging poisoned fruit na siya eh. Kung nagsimula sa mali, ibig sabihin ito yung problema sa Marawi, yung terorismo sa Marawi. Tapos yung reaksyon ay parang overkill. Magdududa na talaga ang isang tao eh. You're saying na ang reaction natin ngayon doon is overkill? Kasi po, while we have not actually contained them yet totally. True, pero kung maalala nga po natin yung mga naunang insidente na terror action din na nasugpo po ng armed forces noon kahit walang martial law, kahit itong hulingang na pagkwentuhan natin kanina yung sa Zamboanga City na siege, mas malaki po yun, Kuya Daniel. Mas maraming armado ang talagang pumasok. Mas matagal tumagal yung krisis doon. And yet, hindi nagdeklara din ng martial law noon. At
na kumpleto ng AFP at PNP yung mission nila noon. Ako, pag sinabi, dun sa mga briefing sa amin at pag sinasabi ng Armed Forces, kaya namin yan, naniniwala ako sa kanila. Kaya iniisip ko, kung mismong yung defense at military establishment ay nagsabing, kahit walang martial law, kaya namin yan, questionin ko talaga ang political decision ng martial law. At executive branch ang gumawa niyan. So ako, bilang nagtatrabaho sa legislature, magiging bahagi talaga ako ng minority na nagtulak na dapat ni-review natin yan in joint session. Ano ang alternative natin dito kung hindi martial law? Ang alternative natin ay tulad nung mga insidente noon sa Ipil, Lamitan, coup attempts, yung paghuli sa kambal ni Ramzi Ahmed Youssef, yung full force na pagkilos ng Armed Forces at PNP. Kung kulang pa yan, may calling out powers ang presidente sa Armed Forces when the public safety so requires. So, first level pa lang yun. Kung kukulang pa yan, may second level na yung suspension of the privilege of the writ at highest level na lang yung martial law. Ang problema, bago pa gamitin yung first level alarm, nag-third level ka agad na may kasamang second level pa. So, kumbaga, lumaktaw. Samantalang wala namang rekomendasyon ang defense at military establishment noon na ideklara yung martial law. Tapos napigilan pa ang legislatura na i-review yan para i-check and balance yun gaya ng aming tungkulin bilang separate and co-equal branch of government. So, sa simula, tapos hanggang sa ngayon, sa gitna nitong proseso, may mga nakakabahalang kamalian or pagkukulang sa pagtupad ng bawat sangay ng gobyerno ng aming tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. But things has changed. Nakita naman po natin iba na ngayon, high-tech na ngayon lahat ng mga, marami ng mga pagbabago ngayon na kahit na nga sabihin na ho natin na communication lang, diba? And maging yung ating internet na yan, worldwide. Meron ba kayong nakikita ngayon dito na kailangang baguhin sa batas para mas maiwasan kung sakasakali at mas magkaroon ng restrictions para hindi kagad magawa na makapagdeklara ng ganito or kasi iba na situation natin ngayon. Iba na po. I mean, even 2 years back lang, marami na ring mga ibang developments. Meron ba kayo nakikita dito na ngayon kailangang retokihin? Well, ako, Kuya Daniel, never ako sumusuporta sa censorship. Whether sa inyo, sa mainstream media, or sa social media. Ang akin talaga laging self-regulation. So, kayo nagagawa nyo sa pamamagitan ng KBP. Yung self-regulation, yung codes of ethics ninyo. Sa tingin ko sa social media, dapat din mag-develop ng code of ethics. Self-regulation din ng mga netizens. Kasi ang kagandahan po ng social media, ayun, mas nakaka-access ng impormasyon ng mamamayan, mas nakaka-participate dyan sa communicative process. Kaya lang po, minsan ay nagiging irresponsible tayo or actually nakita ko po in the last year, death of civility. Grabe yung hostility, yung enmity. Actually yung kapangitan ng ugali na ipinapakita natin sa isa't isa sa social media. And at one point, nasabi po ng AFP spokesman, yung isang bagay na nakababahala na right to censure or right to censor, at kung ano ba yung salitang ginamit niya talaga. Pero yun, sabi ko, dapat never na ma-curtail yung freedom of expression. Pero kailangan talaga maging responsable tayo. Which is napakahirap na idikdik sa utak minsan ng maraming mga ibang takbo ng kokote. Pero kailangan. Yes. At dapat yung gobyerno mismo ay hindi maging kasama din sa paglikha at pagmudmod ng fake news or so-called alternative facts. Dahil yun talaga ay lalong nakasisira sa mga prospects natin, makita yung totoong nangyayari at batay dun sa mas makatotohanang pagsulyap sa totoong nangyari na makadesisyon tayo ng matino. Will you be pushing for the amendment also of martial law? Provision sa natin? Sa konstitusyon? Hindi na po, Kuya Daniel. Sa tingin ko sapat na. Okay. Sapat na po at sinasaad naman niya kung sa anong mga istriktong kondisyon na pinapayagan na magdeklara ang presidente ng martial law. Ayaw niyo bang tanggalin na lang ang Kongreso?
Mukhang may wisdom naman ang Constitutional Commission noon na iniwan pa rin nila kasi I would guess na lahat ng konstitusyon sa mundo ay mayroon namang martial law powers ang presidente in those extraordinary situations na kakailanganin na hindi ko nga nakikita sa ngayon. Kaya kami nagpumilit sa Senate minority na mag-convene in joint session para timbangin yan. Pero paano ngayon ho yan? Na ayaw naman nga nila, hindi naman pinapayagan. Ano pa ba ang last remedy ninyo aside doon sa umakyat sa Supreme Court? Well, isa na po yun. At kung sa 3 branches of government, yun na yung huling huling baraha mo. o huling baraha. Court of last resort na. Kaya nga Supreme. Unless meron pa dyang, may narinig akong nagsabing sa ombudsman daw. So, pero sa ngayon, itong buong linggo, nakatutok kami sa mga ihahain na kaso ng iba't ibang grupo ng respondents sa Korte Suprema. At kahit habang tumatakbo yung mga kaso doon, at kung sakaling sana naman madinig, pero kahit kung hindi man, ay nasa mamamayan pa rin talaga ang huling-huling recourse na aralin nating mga mamamayan yung ating mga karapatan sa Bill of Rights ng konstitusyon, na magtulungan tayo. Ngayon, ang urgent, tulungan natin yung mga kababayan natin sa Marawi at yung mga lumikas mula sa Marawi. Sumusuporta po kami kina Samira Gutok Tumawi sa Ranao Foundation. Nag-ooperate sila out of Iligan, pero tumutulong na sa relief at rescue sa mga sugatan, sa mga stranded sa Marawi. Tapos, so, yun, yung Supreme Court case, yung pag-aaral ng ating mga karapatan bilang mamamayan kahit sa ilalim ng martial law, yung pagtulong sa mga kababayan sa Marawi. At siguro, Kuya Daniel, mas maraming malikhain na aksyon para sa demokrasya, para sa civil rights, laban sa ganitong nakikita kong gumagapang na batas militar at all levels, mula sa komunidad hanggang sa pambansa. Kasabay po nitong Supreme Court cases ay tuloy-tuloy po yung mga gatherings for civil liberties. Nagsimula po dito sa Manila at sa Cebu. Uulitin po sa Cebu, may pinaplano po kami sa Mindanao, sa Visayas, sa ibang bahagi ng Luzon. So, para po, parang wake-up call kasi ito. Kung third level alarm ng martial law, na-alarma din ng mamamayan sa pagdeklara ng martial law sa buong Mindanao. At paghahandaan po talaga natin depensahan ang civil liberties ng mamamayan. Hindi ba kayo naabala ngayon dun sa ng malaki doon sa mga ipinupush ninyong mga adhikain para sa mga kababaihan? Tuloy pa rin po. Sa gitna po nitong lahat, sabi ko nga, magtatrabaho pa rin. So, masaya po ako, Kuya Daniel, na sa pagsara ng unang taon ko sa Senado, ang team po namin doon ay nakapagpa-approve on third and final reading ng 3 panukala, yung anti-hospital deposit law na aprobado na rin sa House, kaya pipirmahan na ni Presidente. Ano bang bago doon sa anti-deposit na yan? Bago po doon, kasi nga amendments ito sa kasalukuyang batas, ay itinataas po yung babayaran na pera ng ospital or ng individual health professional. Tapos hahaba rin yung jail time. Kung itinaboy ang isang mahirap o isang buntis o nanganganak sa emergency room dahil dinemandahan ng deposit at hindi makabayad. Tapos po may doon sa mga private hospitals na magko-comply naman sa batas, yung gastos nila sa emergency care sa pasyente ay may incentives po na coverable ng PhilHealth. Subsidized na yun. At subsidized ng PhilHealth, at yung hindi coverable ng PhilHealth magiging tax deductible. At huli, may bubuin pong Health Facilities Oversight Board sa ilalim ng Department of Health, na bukod dun sa administrative sanctions, kung makatatlong offense ang ospital, pwedeng i-revoke ng DOH ang license to operate. Bukod sa admin sanctions na yon, kung gustong maghabla ang pasyente sa criminal case, tutulungan din po siya ng board. Kasi kung minsan, hindi man nila hinihinga ng deposito. Walang problema po yun. Pero ang nangyayari, minsan tinataboy nila. Yung mga tipong, kasi I have experienced this personally Oh my God. na kaya nga pinasabihan ko yung may nakita ako na parang ang tingin niya, siguro tingin niya dun sa tao, pinapalipat niya,
Ba't hindi na lang kayo lumipat doon lumipat na kabila. lang kayo doon sa hospital na gano'n, merong Sa public kasi syempre hospital. minsan lalo na pag emergency, ang naisip mo kagad anong pinakamalapit eh. You don't even Exactly. think of whether this is private or public eh. Diba? Sasagipin mo lang buhay mo, Exactly. Nandun, lipat na lang kayo. Sabi ko, bakit? Because minsan, alam mo yung may tao na tumitingin sa itsura, Correct. Or sa pananamit. sa pananamit, at tingin siguro, mahirap yung tao. So, ito ba mako-cover na nun na hindi hininga ng deposit pero pinapalipat? Strictly speaking, hindi. Pero pwede pa rin ireklamo sa Department of Health. And kung ganyang sitwasyon na itinaboy from an emergency room, posibleng may liability. Hindi lang yung individual na health professional na nagtaboy, kundi yung ospital. Kung mapag-alaman na may policy, na yung ganung pagtaboy ay bunga ng policy. Not strictly speaking under Yes, this yes, yes. anti-hospital deposit bill, pero overall, Pero pag itong anti-hospital deposit, ito talagang hindi naman humihingi na dapat ng... Kasi minsan ganun eh. Merong nagre-require talaga ng deposito eh. maling-mali po talaga. So yung whether it's bayad. private or public, Opo. hindi ka pwedeng humingi ng deposito Hindi na talaga. At bawal na. in fairness, sa mga ospital, lahat o halos lahat ng mga public hospital naman ay hindi gumagawa nito. At alam kong karamihan ng mga private hospital din ay hindi ito ginagawa. Pero may ilan. Meron. At tuloy-tuloy. Meron po. At tuloy-tuloy mga Meron. ganong horror story. So dapat ay Natatandaan ko minsan, matutuan ng leksyon. parang nahinga na ako ng deposito eh. Diyos ko. Parang may nagsabi, ang tanong ko na lang, ilang deposito gusto mo? Boses Marcos po ba yun? O boses President Erap? O FPJ boses... na, FPJ. boses FPJ. So, anti-hospital deposit, o ano yung, pag sinabi natin approved na ng third and final reading, ng both houses. So, Okay. Pirma na lang ni Presidente Ang kailangan iniintay ito. para maging ganap na batas at sulatan ng implementing and we're rules expecting this and to happen. regulations. Hopefully now, anytime now, para pagdating ng SONA, batas na po iyan. Okay. So, yung Ayun po, yung ano, ano ba ito? Yung mga catcalling ba na, Opo, no? catcalling. Safe Spaces and Public Spaces Act. So yung catcalling po, yung wolf So, sa inyo din yan, Opo. Isa po siya sa mga batas na para naman sa kababaihan Ano ng at estado LGBT. Yan po ay na committee report na po namin. Ano bang ayaw nyo doon sa sponsored na po for yung interpellation. catcalling? Ano bang, paano ba yun? Ano bang, kasi nung araw, di ba pagka ganun, parang humahanga sa'yo, ganun yung sinasabi nila na pumipito, parang wow, sexy, mga ganun. Exactly. No? Ganun po yung So mga... yung catcalling din, ganun din. Yes po. Pag sinabi mo, wow, sexy, ganun din. Kasi po, yung ganyang mga Ano ka na? unwanted na attention na nahaharas yung babae or yung isang LGBT, yung feeling na nagiging masikip yung paggalaw kasi Do you feel harassed? Pag halimbawa sinabi ka, wow ma'am, ang sexy nyo naman. Depende po sa pagkasabi talaga. At saka depende kung sino sa nagsabi. dating At sino nagsabi. Pag Contextual mukhang manyak talaga. yung nagsabi ka. Ma-offend ka manyak ka. talaga. Oo. Kahit lalaki, yung ibang lalaki sinasabi nila na feeling harass sila minsan sa sitwasyon. So ang ginagawa po namin dyan sa Safe Spaces and Public Spaces Act, Safe Streets and Public Spaces Act na binatay po sa UN Safe Streets concept, model, at binati na rin po sa dumadaming local ordinances. Sa Quezon City po, merong ganyang ordinance. Oo, Sa bawal ibang mga ang syudad, mangbastos sa bawal Quezon ang City. mangbastos O at pwede mahal naman- mangharas. Pwede namang ordinance, ba't kailangan Yes pa po. ng national Dahil law? po, marami pa pong LGUs na walang ganong local ordinance. So, mas isang pambansa. buuan na lang. Isang buuan na lang po na empowered ang isang babae o isang LGBT na who feels harassed under yung very specific po na listing ng mga actions, dumulog either sa Ano ba yung MMDA, dito mga sa NCR specific o na sa yun? PNP. Ano ba mga Yun na nga, specific? catcalling, wolf whistling. Kasi minsan pagka yung lalaki naman ang hinaharas, ganun, di ba? Parang... Then, pwede rin po sila or kayong dumulog. Opo, seryoso, sa ilalim ng batas na ito. Di ba? Opo. Minsan ganun. Kahit naman Yes. lalaki, nahaharas Opo. din Opo. di ba? Merong siguro... So hindi yan, ma'am, hindi yan naka-confine lang sa mga Lamang. kababaihan. Opo. Although, syempre, nung sinulat po namin yan, Babae yan ang nasa nakatutok sa isip. babae at LGBT. Dahil karamihan ng nahaharas ay mga babae at Paano LGBT. naman kung gumagawa lang ng istorya? Paano ba sabihin, matter of pambira naman, no? Opo.
I Matter don't of have proof. any intention. I just Opo. greeted you. Halimbawa, parang gusto ko sabihin na you're healthy or whatever. Oh, ang sexy nyo naman ngayon, ma'am. Pero syempre, iba yung Diba, dating ng ang healthy mo, di ba? Parang hindi nakaka-harassing dating. Parang Pero sasabihin kuya, ko, ang health. Kasi parang may ibang ang healthy mo naman ngayon. Parang, okay lang yun. Di ba, Iba parang, yun. Saka kuya, Oo. it's like in any kailangan choice of charge, word. Ano? Choice of word, saka sensitivity. Kaya bahagi nga po ng penalties ay dumaan sa isang gender sensitivity training. Saka po, like in any accusation, matter of proof naman eh. So, kunyari, yung isang babae o LGBT feeling harassed dahil sa catcalling, wolf whistling, or yung pangungulit, miss, ano bang number mo? Saan ka pupunta? Samahan kita. Yung iba, may light, may medium, may severe offenses. Hanggang sa touching, yung panghihipo, hanggang sa public display, yung display ng katawan ng harasser. So, nag-graduate yan. Yung exhibitionist. Yun, Exhibitionism. Okay. So, matter of proof na po yun. So, kasama yun dito lahat? Yes po. Nakadetalye. Very Okay. specific po siya. Pag dumulog po yung babae or LGBT sa MMDA official or PNP officer on the street, pwede pong tiketan yung inaakusahan. Okay. And then, magkakaroon po ng Hearing, due parang process. Opo. Anong para establish yung proof. mabigat na penalty dyan sa Meron catcalling? pong pagkakulong, meron pong pagbayad ng penalty, Fine. ng financial, ng fine. Tapos yon yung pagdaan sa gender sensitivity training or paggawa ng community Para service. mag-seminar ka. Opo. Depende sa light, medium, severe offense. Depende kung first, second, or third offense. So, yun po. So, catcalling din yun. Oh, yung taba mo ngayon. Yung mga ganun. Isa may ganun eh. Ang taba mo ngayon. Sinabi sa'yo. Iba pa yun. Diba? Oo, Iba pa rin yun. iba Parang pa yun. insulto naman yun. Oo, iba. Ito talagang Safe Streets and Public Spaces Act. Ito yung parang Patungkol sa mayroong sexual connotation na sexual. Opo, opo. So, harassment ang dating. O yung sa rape naman, ano ba yung pinaamyendahan nyo yung rape? Opo, pinalalakas po namin yun. Tawag po namin sa bills na yung Tres Marias Bills kasi tatlong panukala, alang-alang sa kababaihan at LGBT na ito naman sa pagpapalakas ng anti-rape law, sinasabing yung sa rape, front and center sa crime of rape, yung issue of consent. Kasi sa ngayon, kuya, parang kailangan pang patunayan ng babae na lumaban talaga siya. Kailangan pang halos magpakita ng sugat sa katawan. Otherwise, pagdududahan pa na, talagang tumututol ka ba? Talaga bang ayaw mo? Ganon, di ba? So, parang kasi yung victim blaming may kaso na ng ganyan eh. Exactly po. Historic, yung kay Karen Vertido. Tapos may isa pa na diniscuss namin yan dati nung nasa nasa kabilang stasyon. Opo. Kami nila din Danny Concepcion. Yes, opo. Kasi mayroong pangyayari na yung isang babae nagdemanda ng rape. Tinanong siya, kasi yun ang medyo dyan kung Opo. paano kang ni-rape. Right. At sinabi niya, nakatayo daw noong siya ay ni-rape. Yung babae mas matangkad Kesa sa kesa doon sa lalaki. Paano nangyari na na-rape ka ng nakatayo? Mas matangkad ka kesa dito sa lalaki. Parang ang sinabi niyang statement doon, medyo bumaba daw siya ng konti. So natalo siya doon sa kaso kasi Dahil parang pumayag siya. parang Yun ang meron, interpretation pumapasok na nila. doon yung consent na sinasabi po ninyo. Meron bang pagbabago ngayon doon sa consent na yun? Ang Kasi yun ang medyo mahirap patunayan na di ba? Yes, ang malaking amendment talaga dito sa pagpapalakas ng anti-rape law ay basta't hindi pumapayag yung babae. Basta't ayaw niya. For whatever reason, ay front and center yon sa charge of rape. So, Meron po kasing reason din, kuya, na may ruling ang Supreme Court. Yes. Na yung babae nalasing sa isang date. Yes. And then May mga rape drugs pa naman. meron din ganon, may mga date rape na sinasabi na Pero ito nalasing lang. lalasingin or the drug. So, nalilimutan ko yung detalye. Pero ang naging ruling doon ay laban sa babae at para doon sa Pabor doon accused. sa Opo, accused. kasi parang hindi daw niya napatunayan na kumbaga nanlaban siya. Pero sinasabi nung babae na nung medyo na nagkaroon na ulit siya ng malay, andun na yung kaibigan nung date niya na nire-rape siya at
mayroong patalim in plain view na natakot siya na sasaksakin siya pag tumutol siya. Threat, ganun. Opo. And then pagkatapos siyang ni-rape nung kaibigan, yung original na date niya ay tinanong siya kung pwede rin silang magkaroon ng sex. Pero siya ay lasing pa noon, tapos takot dahil sa patalim at dahil ni-rape siya. Pumayag siya. Hindi siya pumayag, pero ni-rape din siya. Pero meron siyang takot kasi. May takot. Nagpaubaya na siya, Or kumbaga. hindi na siya naka-physically resist, pero yun yung shocking sa aming mga babae. Nag-rule ang Supreme Court against her. So dito po, sa pinalalakas na anti-rape law, sinasabi po namin na yung consent is front and center of the crime of rape. Plus So paano po yun? Paano yung sasabihin yung consent? Kasi may implied di ba? Kaya nga minsan meron Hindi na tinatanggap yung implied. Basta sinabing, ayaw ko talaga. Yun yung... kasi yun yung paano ngayon po kung sabihin naman sa korte, hindi, sinabi ko ayaw ko talaga eh. Kaya lang ginawa niya pa rin. Then matter of so hindi ka nanlaban. Hindi, sinabi ko naman ayaw ko eh. Yes. Ganun lang po ba yung naging amendment? Ganun yun. At para sa amin, importante yun dahil, kumbaga, no means no eh. Kahit nga dun sa lesser offense ng harassment, yun yung prinsipyo, halimbawa sa mga bansa sa Latin America na merong katulad na Safe Streets Act na pinag-usapan natin kanina, no means no. Di lalo na sa usapin ng rape, lalo na sa usapin ng sex, kasi katawan na yan ng babae. So this includes pa din po yung mag-asawa? Kasi merong marital rape. May marital rape diba? din po, opo. So ito, rape in general, at bukod dun sa usapin ng consent na front and center sa crime ng rape, yung pong usapin ng tinataas po yung age of statutory rape. Kasi believe it or not, Daniel, sa ngayon, ang age of consent natin ay 12. Oo, 12. 12. So yun yung may statutory rape ka pa pagka... Yun lang. So 13 to 17, walang protection against statutory rape. So ito po nagtataas din? Tinataas po natin ito dahil second lowest tayo in the region. Meron lang isa pang bansa na lower than us, 11. Samantalang ang global standard for age of consent, minimum age of maximum age of statutory rape is 16. So ang baba natin sa 12. So tayo tataas natin to how pinapanukala itaas sa 18. Wow, 18. Except for yung sinasabing Romeo and Juliet clause na kung yung couple ay may sexual relationship, pareho silang menor de edad, say 15 to 17, pero may consent na sinasabi at hindi magkalayo ang edad. Not more than 4 years apart, yung babae at yung lalaki. Hindi yung babae ay minor de edad at yung lalaki ay old enough to be father or grandfather. Pero paano kung major age na yung lalaki? Pero halimbawa, 17 yung babae, nasa 21 naman yung lalaki. Pinapayagan po yun, basta't not more than 4 years. Not more than 4 years yung agwat nila. Opo. At saka may, kumbaga, consensual relationship. So pagka more than 4 years na yung agwat nila, pwede ng statutory. Opo. O kaya yan, yung mga may... Pero hindi pa ito na-approve, hindi ba? Hindi pa po. So age, kasi yung statutory, o kahit na pumayag o hindi, basta ikaw ay nakipag-sex ka sa isang age na 12 pababa, ay rape pa rin yan, kaya pumayag siya o hindi. Ngayon, pag iniangat ito to like halimbawa 18 na sinasabi po ninyo, kahit na pumayag pa yan, pag ang age noong lalaki ay more than 5 years, ang gap nila, 18 halimbawa yung babae, tapos yung lalaki halimbawa sabihin mo 25, 7 taon na yung ano nila. Although 18, age of consent na po yun ha. Below 18, hanggang 17. 17. So hindi 18. So hindi po. 17 pababa. Yes. So 17 pababa, ibig sabihin nun, pwede statutory pumasok na yung rape. crime of statutory rape. Statutory rape pa rin yun. So, hindi na kasi ngayon, qualified seduction eh. Opo. Pagka 17 to 13, diba? Qualified seduction. So, malaki pala ang pagbabago ng... Malaki pong pagbabago. Opo. So, yung anti-rape. Sana po ang estado ngayon? For interpellation na rin po. So, yung pag sinabi niyong consent, whether sa una o sa huli, tumanggi. Kasi meron, nung una, okay. Tapos biglang, meron pong mga cases na gano'n eh, di ba? Opo. Meron mga case na gano'n eh. Pagdating na dun na sa, nung nasa kalagitnaan na sila,
ayaw na niya. Opo. Tinuloy pa rin. Yun, doon papasok Pasok yung na din rape. yun. Opo, kung walang So, kung halimbawa naman sa una ay ayaw, na, ayun. tapos pumayag naman sa huli, wala na yun. Hindi ko di po ba? ma-imagine, kuya, ang isang babae Hindi na ayaw, tapos sa gitna ay gugustuhin. Hindi naman yun ano. Opo. Medyo hindi ko ma-imagine po. all the way na yan. Opo. Mahaba kasing usapin ito dahil Yes po. Napaka-intimate talaga. Kumusta ang literally and debate ninyo sa figuratively. ano? Well, naging maganda po yung mga pagdinig sa Tres Marias bills na ito. May isa pa po yung ano ba ito? Gender-based electronic violence bill. So tatlo po yun. Naging maganda po yung mga Ano yung hearing. gender-based? Yung naman po ay ipipenalize yung sexist, misogynistic or homophobic na language online. Sa Opo. mga ano naman to, Sa yung mga babae, sa mga LGBT. Ito yung pinag-uusapan ganun. po natin yung sa social media po. Social media. Opo. Medyo mahaba-habang ano yan. Opo. Pero marami kasi ngayong ano kailangang ang daming corruption sa isip ng mga kabataan. So it really needs to be reviewed. Ano? Opo, yung talagang laging essential yung supervision nating mga magulang, then yung partnership sa mga guro na supervise din yung mga bata. And then higit sa lahat, yung pag-develop ng self-discipline sa mga bata hanggang tumanda sila. Alright, before I let you go, ano pong gusto niyo sabihin kay Congressman Fariñas? Kay Majority Leader ng House, wala naman po na nalungkot na naman po ako noon na ganun po yung kanilang opinion na dun sa balita nga ninyo, no, na ano ba yun, hindi na kailangan mag-joint session Yes, dahil Wala naman hindi naman hindi naman pinapabaliwala. revoke ang deklarasyon ni Presidente. Pero paano malalaman ng Kongreso officially Kung dapat ba i-revoke o kung hindi? dapat i-revoke o hindi, kung hindi kami sana nag-convene in joint session. So, kumbaga, lipas na yung panahon na makapagsalita kami sa isa't isa, liban na lang kung harinawa, magruling ang Korte Suprema na dapat talaga mag-convene kami in joint session ngayong adjourn kami sine die. Nag-uusap ba kayo ni Senator Coco Pimentel? Ayaw po, kasi magkatrabaho kami sa Senado. So ano naman nasabi niyo sa kanya nung gano'n? Well, alam naman ni SP Coco yung opinion ko na dapat talaga ay nag-convene kami in joint session. Umabot kami sa mahaba at matinding debate dun sa kanilang majority resolution na hindi kailangan mag-revoke sa ngayon. Dumaan kami sa mas mahaba at matinding debate sa minority resolution namin na mag-convene kami in joint session at magkaiba kami ng posisyon ni SP Coco. Nag-away ba kayo ni Migs tsaka ni Gordon? Ay, hindi po. Pinaalala ko lang po na nung 2009, sila po ay kabilang sa matinding nanindigan na dapat tuparin ang tungkuling mag-joint session, na importante ito dahil magsiset ng importanteng president. At nagkatotoo nga kasi ito ngayon, 8 years later, may deklarasyon. So, pinaalala ko lang po sa kanila na ito po yung sinabi nila noon. Naalala naman po nila. Naalala naman po nila. Ang sabi nila, ano ngayon? Hindi naman. Sabi naman nila ay nag-iba yung opinion ko. Kaya sabi ko, okay, nag-iba yung opinion nyo, pero yung konstitusyon, hindi nag-iba. Ito pa rin ang iniuutos sa atin. So bakit daw nag-iba ang opinion nila? Hindi ko na po Wala alam. Well, siguro may dahilan din po sila. Pero nagdebate po kami ng puspusan kasi kinukumbinsi talaga namin sa minorya ang majority na kahit ganun ang opinion nila sa martial law, at least gawin namin yung proseso ng joint session. At masaya po ako, kuya, na bukod sa aming 5 minority na nandun noon, ay 4 ng majority ay bumoto kasama namin para sa joint session. Alright, meron lang akong concern about this security. Opo. Meron ba kayong legislation na iniisip po tungkol sa mga like halimbawa yung security agencies na namamahala sa mga nakita niyo siguro yung nangyari sa Resorts World. Do you think na may mga security lapses din doon sa ganun at kailangan mag-imbestiga at kailangan mag-legislate ng panibago sa mga kasi mga magic stick ngayon marami yung tapos sige. Opo. Well, batay lang po sa panonood sa mga video na lumabas, sa napakalaking trahedya pong iyon. Talagang dami pong pamilyang nagluluksa ngayon pagkatapos ng nangyari sa Resorts World. Ay, posible po talagang area for inquiry, for oversight ng Kongreso. Yung usapin po ng
security procedures na dapat sa ganung mga public places, na kung paano nakapagpasok ng rifle or ng flammable material, no? So posible po talagang maging subject of inquiry yan. Okay, Para last hindi time- na maulit yung trahedya. Last time, tinanong ko din kayo pero medyo ilang taon na rin, isang taon na tayo halos sa bagong administrasyon. Ano? Opo. Anong gusto niyo sabihin kay President Duterte? Kay Presidente, ano ba? Ano bang gusto kong sabihin kay Presidente? Parang ang dami. Well, siguro yung pinaka-urgent na nga ay tungkol dito sa deklarasyon nila ng batas militar na, well, pagsabi sa kanila, in a way, indirectly, pero through the cases sa Supreme Court na sinusuportahan ko talaga, 100% moral support ko sa mga kasong iyan. At sana kung hindi nabigyan ng kanilang mga kaalyado sa Kongreso ng pagkakataon na tuparin namin ang aming tungkulin sa ilalim ng saligang batas, ay talagang nagdarasal ako na pakikinggan ng Korte Suprema ang mga kaso ngayon at kung mag-rule ang Korte Suprema na dapat mag-joint session ng Kongreso or na walang basis ang deklarasyon ng martial law, hari nawa ay makinig si Presidente. Hari nawa. But kung hindi, will I be seeing you again in the street? Hindi naman ako umaalis sa kalsada. It's just that karamihan ng oras ko ngayon, dahil nagtatrabaho ako sa Senado, ay dun po talaga sa mga komite at saka sa plenary. Pero alam nyo naman, Kuya Daniel, once an activist, always an activist, whether ang espasyo ay sa Senado o sa lansangan. And in fact po sa June 12, bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan, ay magkakaroon po kami ng isang mobilisasyon na ang paggunita ng Araw ng Kalayaan ay pagtataya rin sa mga kalayaang sibil natin, civil liberties. Wish you good luck, ma'am, and Salamat po. sa mga bills ninyo at good luck din you. sa inyong mga ginagawa. Senator Risa Ontiveros, dito lang po sa programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon.